Nasa custody ng lalaki na nakit sa'yo. At nalaman namin na konektado siya sa isang kaso sa Maynila. At umamin siya na ginagantihan raw niya si Hope Magasigan. Sorry, Bessie. Alalang-alala kasi sa'yo si Sir Ralph eh. Kaya sinama ko sila rito. Hope naman, bakit di mo naman kami sinabihan? Ma'am Dayan, ano pong ginagawa niyo dito? Kumustahin ko lang yung tatay mo? Diyan si Ma'am Dayan, tsaka si Lolo Hal doon sa labas. Kapag tinawag ka nilang Hope sa harap ni Chong, patay tayo. Ito nga pala, konting tulong para sa pagpapagamot ng asawa mo. Ako, Ma'am, marami akong salamat sa inyo, ha? Ma'am Dayan? Oh, tawagin natin! Hindi na ako naalala nun, di ba? Kahit na, baka matandaan kayo pag nagkaharap kayo. Tara, tawagin! Ma'am Dayan! Huwag mo nang habol! Ma'am Dayan! Huwag mo nang habulin! Ma'am Dayan! Kaya ikaw, Hope, kung mas malaki yung kinikita mo sa amin ng nanay, iba na ngayon. Wala ka ng silbi. Hindi ka na namin kailangan. Kamation. Ay, bakit? Hindi naman na siya kailangan talaga. Wala naman siya silbi. Umalis siya. Oh. Ibibigay ko sa'yo ito. As a reminder. Kung kailangan mo ako, mag-text ka. Tawagan mo ako. Kahit nasan ka, pupuntahan kita ko. Kung di ka nila na-appreciate, o kung di ka nila kayang mahalin, hindi mo kailangan pagpilitan o pagsiksikan yung sarili mo sa kanila. Alam ko naman na matatanggap ko lang yung pagnahanap ko ito ng pamilya. Let's go. Bessie, alis na kami. Ingatan niyo, ha? Ingatan niyo yung best friend ko. You too. Ha? Ba't ba yan? Hindi ka pa masyadong generous doon sa kanila. Maliit lang naman yung ospital na pupuntahan nila eh. I'm sure they don't charge that much. Sobra-sobra yata yung binigay mo. Papa, hayaan mo na. Hindi naman scammer si Lorna eh. At saka, totoo namang nasaktan yung tatay ni Hope. Alam ko. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Kaya, wala pa rin akong tiwala sa kanila. I just want to make sure na hindi ka aabusuhin. Masyado ka lang overprotective sa akin. But remember, I do charity works. So bakit hindi ko gagawin yun sa taong nagligtas ng buhay ko? Please, this is the least that I can do. Alam ko, anak. Mabait nga yan si Hope, ayon sa iyo. Pero, hindi rin siguro masama kung mag-iingat ka, no? I got this. Okay. Good night. Good night. Salamat. Dito muna ako. Thank you. Salamat. Ano kayo tayo? Gusto niyo ng tubig? Linisan natin yung sugat mo mamaya, ha? Okay lang ako. Mabuti pa magpahinga muna kayong lahat. Pare-parehas naman tayong pagod galing ospital eh. Ano ba naman, Jong?
Hayaan mo na ngayon si Hope na alagaan ka. Total, siya naman ang may kasalanan kung bakit ka nasaksak. Lorna, tigilan mo na muna. Tay. Hindi. Tay, okay lang ako. Gusto ko naman mo kayong talagang alagaan. Nakatama po si Nanay Lorna. Saktan mo kayo dahil pinatrektahan niyo ako. Kaya dapat lang po na pumawi ako sa inyo. Hindi kita sinisisi, anak. Ginawa ko lang kung anong dapat gawin ng isang ama sa mga ganong sitwasyon. Salamat, Tay. Salamat din. Nay, hayaan mo na sila. Tara na. Misty, sorry akong ngayon lang kami nakadalaw. Sobrang busy ko kasi sa farm eh. Alam mo na, preparation for our next board meeting. Oo nga, it's in a few days na lang, di ba? At buti na lang magaling na kayo. Makakapunta ka na. Nakakatuwa naman, Miss D. Mukhang okay na kayo. Mukhang nakubuti po sa inyo yung pag-stay niyo sa probinsya. I think so too. Kasi sobrang nakatulong talaga sa akin yung staff na nag-alaga sa akin doon, si Hope. Di ba, Papa? Parang hindi po okay sa inyo si Hope, ah. Hindi kasi ako sindali magtiwala katulad ni Dayan. Alam mo, may mga taong mabait pagkaharap, pero may tinatagong kulo sa loob. Hindi ganun si Hope. I know her. I actually offered her a job to be my assistant. Pero wala kasi siya ngayon eh dahil may emergency. Pasok tayo sa loob? Sige, tara. I forgot something in the car. I'll be back. Ah, okay. Excuse me. Okay? Sige. Susunod na ako. May kakausapin lang sa kusina. Okay. Hoy, Nay! Aba, napakadaming pera naman yan. Pwede ka lang bumili ng bagong cellphone, ah. Diba? Iba talagang mga mayayaman eh. Kalain mo itong budget na binigay parang pang private hospital na eh. Oo nga, Nay. Kaya lang, di ba pinapaalis na nga tayo dun sa bahay? Baka last money na yan, galing kay Ma'am Dayan. Pinag-uusapan niyo si Ma'am Dayan? Narinig ko kasi yung pangalan ni Ma'am Dayan. Siya po yung boss ko sa hotel. Eh, ano naman ang pakialam namin doon sa amo mo? Kala ko kasi... Oh, bakit? Siya lang ba ang Miss Dayan sa buong mundo? Mali lang yung dinig mo. Hindi ko sinabing Miss Dayan. Ganun ba? Sige, sorry. Hala, pasok sa loob, alagaan mo yung tatay mo. Opo. Kasi, tila mo. Tal, ingay mo. Oh, Hope. Ikaw na munang bahala sa tatay mo, ha? Babalik din kami agad ni Carnation. Ingat kayo, ha? Ay! Hope, ano ba yan? Sorry! Hope, okay ka lang, ha? Okay ka lang? Tatay! Siya talaga ang tatanungin mo kung okay lang siya. Ako natabunan, ha? Ikaw! Tatanga-tanga ko kayong tumigil sa katangahan mo! Mapasa ako! Saan? Tama na! Pasensya na. Hayaan mo nga, hayaan mo siya nang magdala yung babae na yan. Hayaan mo to. Nay, sorry po, hindi ko po Sadya. Kung isipin ko na kita dito sa pagkakas mo yan! Tama na! Tama na! Hindi kasi nag-iingat eh. Ganito bang ginagawa niyo kayo pag wala ako, ha? Ha? Tatay, tinitiis ko lang yung ampon mo na yan, ha? Pero dahil
ngayon nasaktan kayo dahil sa kanya, hindi ko na ito mapapalagpas! Walang kasalanan si Hope! Meron! Hoy, dahil puro kamalasan ang dala niyang babae na yan dito! Tama na! Teka, ha? Ikaw, puro kamalasan ang dala mo dito sa amin. Ha? Wala nang iba. Kaya siguro, iniiwang ka ng mga magulang mo dahil malas ka. Pati yung mga nagmamalasakit sa'yo, sinasaktan mo pa. Salot! Lorna, tama na! Salot! Tumigil na kayo! Bibihis lang ako na yun. Ko? Oh, ay ikaw ha? Ligpitin mo tong kinalat ng peste ka! Aalis na nga lang ako eh. Bubwisip pa. Akbang, dahan-dahan. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayan, ayos. Tay, pahinga muna kaya kayo. Puro pahinga na lang yata ang ginagawa ko. Teka rin. Teka lang, upo muna ako. Dahan-dahan. Ayan. Puro pahinga na lang ang ginagawa ko. Hindi kita maipagtanggol sa nanay Lorna mo. Tay. Nak, Po. kunin mo yung box doon sa may cabinet sa kwarto. Sige. Baka pwede nating pag-usapan po ulit yung tungkol sa tunay kong mga magulang. Na naman? Bakit? Dahil ba sa ginawa ng nanay Lorna mo? Tay, hindi man po tutungkol kay Nanay Lorna. Gusto ko po talaga malaman kung saan ako nanggaling eh. Itong lampin na to ang nakabalot sa'yo nung nakita kita. Kasama ang notebook na to. Panahon na para hanapin mo ang tunay mong mga magulang. At sa tingin ko, makakatulong tong mga to para masagot mo ang mga misteryo sa pagkatao mo. Nasa loob ng lampin mo itong notebook na to. Sinubukan kong basahin, pero hindi ko maintindihan eh. Kaya itinabi ko na muna. Dahil baka sakaling ikaw ang makaintindi pagdating ng panahon. Kinakwento po sa akin ni Miss D na marami daw similarity si Bianca and Hope. Talagang gusto ko na siya makilala. Alam niyo ho ba kung kailan siya babalik? Hindi pa sa ngayon. Actually,
hindi kami sigurado kung kailangan pa ba silang bumalik. Papa, Mukhang hindi niyo siya talaga gusto, no? Nakilala ko na si Hope. At walang similarities gaya ng sinasabi ni Dayan kay Bianca. Ibang-iba si Bianca. Kung sa bagay. Talaga naman kung mahirap pantayan si Bianca. Han, siguro tama na. Masyado kang interesado sa bagong PA ni Miss D. Baka mamaya kung ano pa isipin nila. kamusta na pala si Aika? She's well, Miss D. That's good to hear. Anak, pasensya ka na ha. Binala ko naman ibigay sa iyo yan eh. Pagdating ng tamang panahon. Pero nung nagtanong ka na, hindi ko kinaya eh. Nahihirapan din kasi ako. Kasi tinuring na kitang tunay na anak. Napamahal ka na sa akin, mahal na mahal kita, anak. Ayokong mawala ka sa akin eh. Ay, hindi naman po ako mawawala sa'yo eh. Kayo pa rin ho ang tatay ko. Kayo ang unang nagmahal sa akin. Pero hindi kita naipagtanggol sa nanay Lorna mo. Hindi ko alam na matagal ka na palang nagtitiis, anak. Hindi ko alam na sinasaktan ka niya. Pasensya na, ha? Ayoko nang mahirapan ka. Ayoko na. Itong notebook na to ang patunay na hindi ka basta-basta pinamigay ng mga magulang mo. Kasi nag-iwan sila ng paraan para makabalik ka sa kanila. Ha? Para mahanap mo sila. Kaya anak, sige na, malaya ka nang hanapin ang mga magulang mo. Sige na, Hope. Umalis ka na. Sana makita mo kaagad ang mga magulang mo. At sana makatulong ito para masagot na yung mga katanungan mo tungkol sa pagkatao mo. Tay, hindi naman ho na pwedeng iwan basta-basta. Hindi pa po kayo magaling. Hindi mo ako responsibilidad. Andyan ang nanay Lorna mo, nandyan si Carnation. Hindi nila ako papabayaan, kaya sige na. Sige na. Nay, ang mahal din naman pala talaga ng mga gamot ni tatay, no? Naku, baka maubos na yung pera natin yan. Hindi man lang tayo nakapag-shopping. Huwag ka mag-alala, meron pa. Ay, talaga, Nay? Buti naman, meron pa. Kaya dapat makabalik na tayo sa mansyon na eh. Dapat, hindi matuloy yung desisyon ni Ma'am Day na paalisin tayo dun. Talaga. Lalo na ngayon, injured pa yung tatay mo. Hindi agad makakabalik sa trabaho yun. Correct ka dyan, Nay. Dapat, hindi tayo sumuko. Pero alam mo, tingin ko, ikaw talaga dapat ang humimas dun kay Ma'am Dayan eh. Hindi ka niya matatanggihan. Ako
na yan, Nay. Kayang-kaya ko na to. Pagbalik natin ng mansyon, papaikutin ko ang ulo ni Ma'am Dayan. Katulad ng paano siya pinaikot ni Hope. Makikita mo din. Ganyan. Pasensya na anak, ha? Kasi hindi kita protektahan dahil lagi akong wala dito. Tay, hindi po totoo yan. Minahal niyo po ako. At alam niyo ba, Tay, pag nandito kayo, yun ang pinakamasayang araw ko. Pero oras na para hanapin mo yung tunay mong mga magulang. Tingin ko matatalino naman yung mga yun. At kung ganun, baka may kaya din sila. Mapoprotektahan ka nila. Mamahalin, aalagaan. At baka mas gumanda pa ang buhay mo pag nandun ka sa kanila. Sige na, umalis ka na. Umalis ka na. Baka abutan ka pa ng nanay Lorna mo. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung makita kong saktan ka niya ulit at ipahamak ka niya. Sige na. Umalis ka na, Hope. Basta huwag ka makakalimot mag-text o tumawag pag nahanap mo na sila. Magiging masaya ako para sa'yo, anak. Maraming salamat po. Wala po ako dito kung hindi niyo po ako kinagkop. Hindi niyo ako minahal. Kung ako po magpipiliin, kayo po ang gusto kong maging tatay. Mahal ko po kayo, Tay. Hindi ko rin po kayo kayang iwan. Pero kailangan ko pong gawin ito eh. Kailangan ko pong hanapin yung sarili ko dahil pakiramdam ko po may kulang. Pero kailangan ko pong gawin ito eh. Kung saan ako nanggaling, kung bakit ako naiiba. Kaya, Tay, babalik po ako. Aalamin ko lang kung sino ako. At pangako po, babalik po ako. Magpapakilala po ko ulit sa inyo. Sige na. Sige na, umalis ka na. Baka puta ka pa ng nanay Lorna mo. Sige na, umalis ka na. Sige na. Sige na, umalis ka na. Umalis ka na, Hope. Grabe naman tong parents mo, Bessie. Nagbigay nga ng clue, hindi ko naman maintindihan. Ano sila, scientist? Baka nga. Puro kasi scientific terms eh. Pero hindi naman sinabi sa terms niya kung sino makakapagturo ko sino magulang ko. Wala man lang bang initials na nagsulat? Patingin. Ay, eto, Bes. Sa page na to, iba yung sulat kamay. Oo nga, Bessie.
Dr. Melinda Rivas? O yung date din. Isang buwan bago ko napulot ni Tatay Jong. Oh, Bessie! Baka siya yung nanay mo. Madali lang pala mahanap yung info niya eh, kundi lang tinago ni Tito Jong. Hope, pakikuha mo nga ito mga binili ko. Wala na si Hope. Ha? Ano? Eh, di ba sabi niya siya magbabantay sa'yo? Eh, saan nagpunta yun? Ay, Nay. Baka nakipaglandi ano naman. No? Pinalis ko na. Ha? Matagal ko na dapat ginawa yun. Gusto niya makilala yung mga tunay niyang magulang. Hinayaan ko na. Eh, kaysa naman nandito siya. Nagkakasakitan lang kayo. Ako na naman? Ako na naman sinisisi mo, Tay? Bakit? Mali ka kasi ng sinisisi. Walang kasalanan ng kapatid mo. Hindi ko siya kapatid, Tay. Ayun naman pala eh. Bakit kiniinis na wala na siya dito? Dahil may plano kami. Sana nagtanong ka muna bago ka nagdesisyon kay Hope. Ayun na nga. Diba? Bakit kiniinis? Okay na, wala na siya dito. Wow! Big time pala siya, Bessie! Hindi lang ako sigurado kung siya yung kamukha mo, pero baka kamukha mo papa mo. Bessie? Wala na siya, Bes. Pupunta kami ng Maynila ni Carnation para magtrabaho. Kailangan kaming dalawa dun sa mansyon. Eh, paano kami ngayon aalis? Sinong mag-aalaga sa'yo? Peste talaga yung Hope na yan, oh. Ako na. Kaya ko sarili ko. Kaya kong uminom ng gamot at maglinis ng sarili kong sugat. Ako nang bahala. Pero Lorna, pakiusap. Ha? Lubayan mo na si Hope. Huwag mo na siyang pabalikin dito. Ang hira talaga ng plano yung peste ng babae. Sinabi mo pa. Sorry na, Bessie. Sana pala hindi ko na sinabing siya yung nanay mo. Hindi ko naman kasi alam na... Bes, okay lang. Hindi naman natin alam eh. Pero di pa rin ako nawala ng pag-asa. Malay mo, may makita pa tayong ibang impormasyon, di ba? Grabe naman pala. Hanggang ngayon, hindi pa rin malaman kung sino yung pumatay sa kanya. At ang ikli ng article, oh. Wala pang masyadong informasyon. Kakaloka yun. Bessie, wala ka bang nararamdamang lokso ng dugo simula na nakita mo yung picture niya? Di ka ba nalulungkot ngayon? Sa totoo lang, hindi ko alam, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko, pero
mas lalo nang dumadami yung mga katanungan ko ngayon. Kailangan ko lang talagang makausap yung malapit kay Dr. Melinda Rivas. Ito kayong anak niya, si Zach Rivas. Thanks for being the best friend ever. Bored ka na ba? Text mo kaya si Kara. Kayo na lang mag-hangout? Tia, okay lang ako. Curious lang ako, ba't kailangan mo pagawin yan? Eh, di ba namumulaklak naman ulit ang laban ng plans? Right? Yes. Pero ayoko silang malanta at mamatay ng ganun-ganun na lang. Kaya gusto ko sila bigyan ng chance na magtagal pa ng mas matagal. Kasi naniniwala ako na beautiful things will last forever. Oo nga. Parang friendship lang natin, di ba? Han? Yes, Han. Ready na yung dinner? Let's go? Sige, susunod na ako. Parang familiar sa akin yung pangalan na yan. Parang nakita ko sa... Bes, alam ko na kung saan ako magsisimulang maghanap. Talaga? Di mo man na ba ililigpit niyang kinainan mo? Mom, we have manang. And if you're upset, pwede ba wag mo akong idamay? It's your dad. I have this feeling na may tinatago siya sa akin. You mean, may babae si Daddy? No. It's something worse. Worse? Wala nang mas worst pa sa babaeng mga agaw, Mom. I know because may nagpapapansin kay Ralph ngayon and that girl is just the worst. Kaya ikaw, Mom, wag mo nga hayaan na maagaw si Dad sa'yo, okay? Sayang naman, Hope. Masipag ka, magaling ka makisama, mapa-staff, mapa-guests. I'm sad to see you go. Ma'am, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin dito. Marami ho akong natutunan. Huwag ka mahihiya, ah. If you need work ulit, you can reapply. Salamat, ma'am. You're welcome. So, we'll see you soon? Miss kita, Bessie. Miss din kita.
Alis ka, Hope. So wala kang balak sabihin sa akin. Han, malilate ka na. Oo nga, no. Sige, sige. Ako na. Yung gamit mo naka-ready na doon, yung damit mo, inayos ko na. Sige, Han. Salamat, Sige na. ha. Oo. Ay. Sinasabi ko na nga ba eh. Nagsasabi naman ako eh. Pasensya na kung hindi ako nakapagsabi agad. Kailan? Wala ka na? Pag malayo ka na rito. Sen, sana po maintindihan niyo na maraming dahilan kung bakit hindi na ako lumapit sa inyo. Gusto niyo lang naman ako dahil hindi niyo ako kilala. Huwag mong pangunahan yung nararamdaman. Sir, hindi niyo nga ako kilala eh. Na sa totoo lang, hindi ko rin kilala yung sarili ko. Paano ko ibibigay yung pagmamahal na binibigay niyo sa akin kung hindi ko nararamdaman na kumpleto ako, sir? Wala ka ba talaga nararamdaman para sa akin? Ha? Kaya ganyan mo na lang itapon, kalimutan yung mga pinagsamahan natin? Ito ang priority ko, sir. Kaya sa ngayon, kalimutan na muna natin yung isa't isa. Sandali. Sandali lang. Huwag mo na sorry sa akin to. Kung gusto mo, tapon mo na. Wala na akong pakialam. Matagal ka ng patay. Bakit hanggang ngayon, nagmumulto ka pa rin? Ha? Ay, bruga ka.
Hindi ka lang manahimik! Gets ko naman si Sir Ralph. Baka gusto ko lang niya tulungan. Bakit ba ayaw mo pa? Di ba pwedeng pagsabayin yung love tsaka paghahanap sa sarili? Ayoko mag-expect siya. Yun lang ba talaga yun? Ayokong masaktan ulit siya ng dahil sa akin. Sabi na nga ba eh, may iba pang dahilan. Alam mo, tama naman sinabi ni Nanay Lorna eh, na malas ako. Yung mga tao nagmamahal sa akin nasasaktan. Ayoko na ulit mapahamak si Sir Ralph ng dahil sa akin, katulad ng nangyari dun sa kasa. Ayoko na mangyari ulit yun. Kung ganyan ka mag-isip, ibig sabihin, may care ka na nga sa kanya. Teka, what if nahanap mo na yung parents mo? Tapos, okay na yung buhay mo. Wala nang masasaktan. Bibigyan mo ba ng chance si Sir Ralph? Ay, sana mahanap mo na yung Zach Rivas para masagot yung mga tanong mo. At kapag buo ka na, gaya ng gusto mo, sana, Bessie, magkaroon ka naman ng time para harapin yung feelings mo. Denver, uuwi na tayo. Di ba tutulungan mo pa siya? Hindi na! Hanapin niya daw yung sarili niya eh. Nang mag-isa. Wala eh. Choice niya yun. At wala akong magagawa kung wala talaga siyang time for me. Dude. Sana lang makita niya talaga yung hinahanap niya. Anong ginawa mo? Hindi ako may gawa niyan. Ikaw. Ang kapal naman ng mukha mo. Tinatago mo sa akin to habang kasal ka sa akin? Kara, kaibigan ko si Bianca. Mahalaga siya sa akin. Siya si Bubbles. Bubbles, will you stop saying that? Napakasinungaling mo! Kaibigan? Ha? Kaibigan? Alam ko kung anong nararamdaman mo sa kanya! Alam ko! Matagal na yun! Bakit nandito pa to hanggang ngayon? Ha? Pinakasalan mo lang ako kasi nabuntis mo ako. Yun lang! Pero clearly, ang mahal mo si Bianca pa din! Kara, I'm sorry. So inaamin mo nga! Ha? Inaamin mo? Oh my God, Zach! Lahat binigay ko ah! When Bianca died, sabi ko sa sarili ko, wow! Finally, mapapansin mo din ako. And you know what you did? Tiniis ko lahat yun kahit pa nakiputas lang ako, Zach. Kasi akala ko somehow, eventually, mamahalin mo din ako. Kara. But clearly, hindi nangyari yun.
Because you're in love with a dead person! Oh my God. Akala ko matagal ko nang iniwan si Bianca sa bangin na yon, pero hindi pa rin pala! Hanggang ngayon, minumulta pa rin niya tayo! Ginugulo pa rin niya tayo! Anong sinabi mo? Ulitin mo yung sinabi mo! Zach, nasasaktan ako. Tara, sabihin mo sa akin totoo. Alam mo ba kung nasaan si Bianca? Hinayaan mo ba siyang mamatay? Ha? Hindi. Wala akong ginagawa kay Bianca. Sinungaling! Zach, wala akong ginagawa masama kay Bianca. Wala! Bianca, hingi ako ng tulong! Zach! 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 Ibibigay ko sa ito as a reminder. Kung kailangan mo ako, mag-text ka. Tawagan mo ako. Kahit nasan ka, pupuntahan kita ko. Huwag mo na sorry sa akin. Kung gusto mo, tapon mo na. Wala na akong pakialam. Hindi ko to itatapon. Dahil mahalaga ka rin sa akin, Ralph. Mabuti naman at umuwi ka na. Don't you have any more respect for me, anak, ha? Hindi ka man lang sumasagot sa mga tawag ko. Ano? Sinundan mo na naman ba yung hope na yon? Ha? Is that why you've been ignoring your own mother? Sorry, Mom. Huwag mag-alala. Hindi na maulit. Hindi ko na susundan si Hope at hindi na kita susukayin para sa kanya. Doon na po muna ako sa kwarto. Denver. Sandali. Bakit po? Ano nangyari ba kay Ralph? Broken-hearted po. Nireject ni Hope. Kaya umuwi na lang po siya dito. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yun para i-reject ang anak ko. But it doesn't matter. Ang mahalaga, Ralph is not crazy about her anymore.
And I don't have to worry about my son falling in love with a maid. Excuse me, ma'am. Good morning po. Sino po kailangan nila? Good morning, Kuya. Si Sir Zachary Rivas po, nandito po ba siya? When Bianca died, sabi ko sa sarili ko, wow! Finally, mapapansin mo din ako. And you know what you did? Tiniis ko lahat yun kahit panakiputas lang ako, Zach. Kasi akala ko somehow, eventually, mamahalin mo din ako. Clara. But clearly, hindi nangyari yun. Because you're in love with a dead person! Ma'am, may appointment po ba kayo kay sir? Wala po eh. Pero meron po ako nito. Ito po, nakita ko po kasi dito yung pangalan ng mama niya. Ma'am, pasensya na po. Kailangan po may appointment po kayo sa sekretary ni sir. Hindi po kami nagpapapasok dito po ng wala pong appointment. Sige sir, paano po ba makakuha ng appointment? Ma'am, kailangan niyo pong tawagan po yung sekretary po ni sir. Siya po yung nagbubook po ng mga bisita po ni sir. Ano po ba? Sige po, salamat. Akala ko matagal ko nang iniwan si Bianca sa bakil na yon, pero hindi pa rin pala! Hanggang ngayon, minumulta pa rin niya tayo! Ginugulo pa rin niya tayo! Clara, what's wrong? Nothing's wrong. Nasaan si Bianca? Nag-usap ba kayo? Si Bianca? Ewan ko, hindi ko alam. Bianca, kumapit ka, please. Makakaligtas ka, please. Andiyan na sila. Maparating na sila, Bianca, please. Please. Kung hindi ako naniwala kay Cara noon, baka nailigtas pa kita. Hindi sana kasama ka namin ngayon. Masaya at buhay na buhay. Dude, maaga pa lang lasing ka na. Hinay-hinay lang. So, chill lang. Mag-restroom muna ako. Whatever, dude. Go ahead.
sukahan ka lang yan, girl. I can handle this. Go na, maghanap ka na ng boys mo. Bilisan mo, ang dami tulong. Hi, Ralph. Ay ka. Tipsy ka na eh. Let me catch up naman. So, Just like old times. 10-4. Miss, gabi na. Sarado na kami. Kuya, inaantay ko lang po si Sir Zach. Zach Rivas po. Yung CEO, gabi na. Umuwi na yon. Akala ko hindi na kita makikita sa mga parties eh. Kasi, di ba busy ka na kay Hope? You know what? Nagpunta ako rito para kalimutan si Hope. Pwede ba huwag mo na siyang banggitin? Fine. Is it fine? Yeah. I'll help you forget. Kuya, sige na po. Kailangan ko po lang talaga siya makausap. May importante lang po talaga ako itatanong. Di ba sinabi ko sa'yo, tumawag ka sa sekretary niya para mabigyan ka ng appointment? Oo nga po. Nabanggit niyo nga po sa akin. Boss. Boss! Sam, okay lang kayo? Minumulto niya ako. Alam niya yung ginawa ni Cara. Alam niya may atraso kami sa kanya. Wisit talaga yung Hope na yan. Siya lahat ang gumagawa nito eh. Naku, sinabi mo pa, Nay. Busy talaga yung babae na yan. Kung kailangan siya dito, tsaka siya alis-alis. Oo nga. Ang problema natin ngayon, paano tong tatay mo? Nagpapagaling pa. Hindi naman natin siya pwedeng iwanan. Sino magbibigay ng gamot sa kanya? Mamaya, ma-infection pa yung sugat niya. Dagdag gastos na naman. Iba din kayo, Nay, no? Kahit na hati ang atensyon sa atin ni tatay, love na love mo pa rin siya. Uy, mahal ka din naman ng tatay mo, anak. Talagang umepal lang yung wisit na Hope na yan eh. Karoon ka patuloy ng kahati sa tatay mo. Nay, nako. Huwag mo isipin yung babae na yan, yung abnormal na yan. Sana nga, huwag na siyang bumalik dito. Para naman wala tayong kahati kay tatay. Lalo na kay Ma'am Dayan. Oo nga, sinabi mo pa. Pero, ang kailangan natin pag-isipan ngayon, paano tayo makakabalik sa mansyon? Oo nga, Trixie. Sana matsyempohan ko na siya ngayon. Ay, sana nga, Bessie. Kasi hindi ko rin kinakaya yung pagtulog mo dyan sa labas ng opisina niya eh. Ganun na nga. Wala naman kasi ako ibang mapupuntahan eh. Saka nakahanap naman ako ng medyo safe na lugar, kaya okay na yun. Siguro mamaya, makahanap na ako ng mapupuntahan ko. Bes, Trixie, nandito si Ma'am Dayan. Ha? Talaga? Go na, Bes! Napita mo na siya. Baka mabigyan ka niya ng matutuluyan habang nandyan ka. Nahihiya ako eh. Huwag ka na mahiya, Bessie. Ikaw naman ang choosy mo naman. Wala kang kakilala dyan. Wala kang kasama.
Kaya humingi ka ng tulong. Go ka na, bes. Sige, tatawagan ko ulit kita mamaya, ha? Okay, sige. Bye. Sige, bye. Bye. Ma'am Dayan! Ma'am Dayan! Ma'am Dayan! Ikaw na naman! Sir, sorry po. Kilala ko po kasi yung babaeng pumasok sa loob. Kailangan ko lang po talaga siya makausap. Tumahimik ka na! Ang aga-aga nang gugulo ka dito! Ako makakagalitan sa'yo! Sir, saglit lang po talaga. Kailangan ko lang talaga siya makausap. Please po. Sir, sige na, Ma'am Dayan! Umalis ka na! Ikaw? Kamukha. Po? Sino ka? Anong pangalan mo? Ako po si Hope. Kayo po si Sir Zachary Rivas, di ba? Kilala mo ako? Opo. Dahil po dito, nakita ko po yung pangalan niyo dito sa notebook, pati po yung pangalan ng mama niyo. Kumain ka na ba? Huwag tayo dito mag-usap. Ma'am, Yes. sorry po, may nag-reach po si Sir Zach. Okay, let's just start the meeting. Ma'am, excuse me po. Nag-text na po si Sir Zach. Pinapamove niya po tomorrow yung meeting. May emergency daw po. I'm sorry, pero kailangan natin i-move yung meeting tomorrow. Okay lang, ma'am. Sige po, ma'am. Look at that emergency. Saan mo nakuha to? Sabi ho ng tatay ko, katabi ko raw ho yan nung napulot niya ako. Napulot? Kailan? Saan? Anong date? Sabi po ni tatay, napulot niya ako nung May 1, 2004. Yun na rin po yung birthday ko. Sir Zachary. Zach na lang. Sir Zach, ano ho ba yung mga nakalagay dyan? Hindi ko ho kasi maintindihan eh. Parang puro scientific formulas ho. Tama ka. Mga formula. Pero hindi ko alam kung para saan eh. Ang totoo niyan, naguguluhan din ako. Eh, bakit ho nandyan yung pangalan ng nanay niyo? Scientist ng mami ko. At marami na siyang nakatrabaho mula nung bata pa siya. Bakit ho katabi ko yung notebook na yun nung napulot ako? May kinalaman ho ba yung nanay niyo? Kilala niya po ba yung mga magulang ko? Kinakwento po sa akin ni Miss D na marami daw similarity si Bianca and Hope. Talagang gusto ko na siya makilala. Alam niyo ba kung kailan siya babalik? Hindi pa sa ngayon. Actually, hindi kami sigurado kung kailangan pa ba silang bumalik. Couldn't be. Ano po yun? I'm sorry pero
hindi ko pa masasagot yung mga tanong mo ngayon. Sir Zach, parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Ito na lang po yung nag-iisang pag-asa ko para malaman ko kung sino ako. At kung ano yung connection ko kay Melinda Rivas, yung nanay niyo. At sa inyo. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita basta bigyan mo lang ako ng panahon. Salamat ho. Hanapin ko yung mga magulang. Uy, tama na, mauubos yan. Sagutin mo na kaya si Aika. Tawag ng tawag, oh. Wawa naman yung tao. Baka nabitin sa banding nyo kagabi. Ay, ano ba mga kaganapan kagabi? Kwento ka naman. Si Miss Pakipot na naman ba yan? Ewan ko ba? May mawala sa isip ko si Hope eh. Lagi kong iniisip kung kumain na ba siya, kung okay lang ba siya, kung nasan siya. Iba talaga ang dating ni Hope sa'yo, no? Ang mabuti pa, sumabay ka na sa akin. Saan ka ba nakatira? Wala pa akong inuuwian. Kakarating ko lang kasi dito sa Maynila. Naghahanap pa po ako ng matutuloy. May alam akong place. Ano, tara na? Hindi na ho. Nakakaya naman. Huwag ka na mahiya, tara na. Okay na ho. Ako na lang ho Halika na, okay lang talaga. Sige na, sumama ka na. Halika na. Okay na ho. Ako na lang ho Halika na, sumabay ka na sa akin. Ayoko na ho. I'm sorry. Nag-worry lang ako sa'yo. Ayoko lang na matulog ka sa labas o sa kalsada. Natatakot din ako para sa'yo. Bakit naman ho? Ayoko mapahama ka. Namatay ang mami ko noon. At feeling ko, nasa'yo. At nandito sa notebook na dala mo, ang sagot para malaman ko kung sino yung pumatay sa kanya. Nabasa ko nga ako na pinatay yung nanay niyo. Pero wala na pong ibang detalye sa kaso. Pero ngayon may konting linaw na. Exactly the same time na natagpuan ka ng tatay-tatayan mo. At pinatay yung mami ko. Kaya malakas ang kutob ko na nakonektado ang lahat sa mga nangyayari ngayon. Kung ikaw hinahanap mo yung mga magulang mo,
Ako gusto ko bigyan ng hustisya yung pagkamatay ng mami ko. Sobrang tagal ng panahon. Kaya rin ako ganito eh. Sobrang miss na miss ko na siya. At gaya ng sabi mo, ito lang yung tanging paraan para malaman mo yung tungkol sa mga magulang mo. Tungkol din sa pagkatao mo. At pwedeng ito na rin yung paraan para malaman ko yung salarin sa pagkamatay ng mami ko. Naiintindihan ko. Gusto lang sana kitang protektahan. Ayoko mapano ka, ayoko mawala ko. Ang ibig kong sabihin, ayoko pang mawala yung chance para ma-solve ko yung mystery sa pagkamatay ng mami ko. Kaya kung magbago yung isip mo, i-message mo ako o tawagan mo ako. Tapos i-update na lang kita sa paghahanap ko sa mga magulang mo. Salamat ho. Mauna na ho ako. Sige, ingat ka. Hello, Tay. Kamusta ka na, anak? Ayos naman po. Tay, good news po. Malapit ko na mahanap yung mga magulang ko. Malapit ko na silang makita. Tay? Tay, nandyan pa po ba kayo? Oo, anak. Andito pa ako. Kala ko na wala ng signal. Hindi, anak. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Masaya ako para sa'yo, anak. Tay, okay lang po ba kayo? Masaya ako para sa'yo, anak. Masaya ako na matutupad mo na yung pangarap mo na mabubuo mo na yung pagkatao mo. Kaya sana, sa susunod na magkita tayo, kasama mo na yung totoong mong pamilya. Salamat, Tay. Sana nga po. Pero Tay, pangako po, magkikita ulit tayo. Babalikan ko po kayo. Sige na, anak. Kinamusta lang kita. Sige po. Bianca, may bubbles. Saan mo nakuha to? Sabi ho ng tatay ko, katabi ko raw ho yan nung napulot niya ako. Napulot? Kailan? Saan? Anong date? Sabi po ni tatay, napulot niya ako nung May 1, 2004. Yun na rin po yung birthday ko. Kayong bumalik ka na. Hindi ako napapakawalan pa. Zach? Sino yung bumalik? Wala. I was looking at stocks. Bibili sana ako eh. At ayoko nang pakawalan pa. Talaga bang pupunta ka ng Maynila? Hindi pa tayo sigurado kung tatanggapin tayo ni Ma'am Dayan doon. Baka mamaya palayasin ka rin. Tay, chill ka lang.
Ako bahala sa'yo. May plano ko, ha? Anong plano? Eto, Nay, naisip ko to, ha? Bakit di natin gamitan si Ma'am Den ng return psychology? Oo. Effective daw to. Gaga. Reverse psychology. Ay, narinig ko yun dun sa mga katsikahan ko dun sa labas. Basta ganun, Nay. Babalik ka rin natin si Madam Dayan. Gusto niya tayong umalis? Sige. Di umalis tayo, diba? Pero, drama-drama lang. Tama, diba? Nay, ako bahala dito. Maniwala ka sa akin, Nay. Kaya kung magbago yung isip mo, i-message mo ako o tawagan mo ako. Hello, Sir Zach? Hello, sino to? Si Ho po ito. Nasaan ka? Kailangan tayo magkita. Naghahanap po ako ng matutuluyan. Bakit ho? Nahanap niyo na po ba yung mga magulang ko? Meron ako nakuha info, pero gusto kong sabihin sa'yo ng personal. Talaga po? Magkita tayo sa park. Malapit sa Tech Gene Pharma. Sige po, pupunta na ako ngayon din. Hope? You're back. Opo, Ma'am Den. Ang nanay mo? Nasa bahay ho. Kasama ng tatay. Kamusta na pala yung tatay mo? Hindi pa rin po siya okay eh. Pero, kaya po ako nagpunta dito, Ma'am Den, kasi may gusto po akong sabihin sa inyo. Tungkol po sa kagustuhan niyo na pakawalan na kami ni nanay dito. Ma'am Den, para po hindi na kayo mahirapan, ako na lang ho. Ako na lang ho ang magre-resign. Baka naman ho ito yung makakabuti sa atin, di ba? Kasi ho, simula ho nung nasaksak si tatay na-realize ho na mas maayos sana kung magkakasama kami pamilya. Total naman po, sabi din ni Lolo Waldo na nagbago na ho yung tingin niyo sa amin ni nanay. Kaya, Ma'am Dayan, magre-resign na lang ho ako. Magre-resign na lang ho kami ni nanay. Sorry po. Sorry, Ma'am. Hope, okay lang. Tahan na, huwag ka nang umiyak. At hindi mo kailangan humingi ng sorry. Naiintindihan kita kung gusto mong makasama ang pamilya mo. Po? Tinatanggap ko na yung resignation mo. Tinatanggap ko na yung resignation mo. Kung yun ang magpapasaya sa'yo, magiging masaya na rin ako para sa'yo. Ganun po ba? Ay, naku. Parang madilim na din ho, no? Gabi na. Hindi ko kaya mahirapan ako sumakay ng jeep o ng bus. Nakatakot na ho sa labas eh. Baka mamay ho, mapano ako, di ba? Baka mamay masaksak ako. O baka kaya marip ako, hindi ko... Sige na. Okay lang.
Magstay ka na muna dito ngayong gabi. Talaga po. Salamat, Ma'am Diane. Napakaputi ng puso mo. Sige na, magpahinga ka na ha. Salamat po. Sana nga ito na to, Trixie. Naku, Bessie. Yan na yun. Excited na ako, Bes. Gusto ko nang makita yung mga magulang ko. Gusto ko nang malaman kung sino talaga ako. Claim mo na. Sige, bye. Ingat. Ano na, Lucas? Ano nang balita sa pinahanap ko? Well, positive naman, TSP. I don't need your positivity. I need results. Ilang linggo na ang nakaraan at hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita yung sinasabi mong clone. Lucas? Hindi pwedeng mamatay ang anak ko na tulad ng daddy niya. Na wala man lang ako nagawa. Naiintindihan mo? Yes. Excuse me. Hello? Sir, confirm. Nakita ko na yung sinasabi niyong clone. Nahanap ko na siya. Asan siya? Eh, ikaw, nasan ka? Nay, anong gagawin ko? Bukas na bukas out na ako dito sa mansyon. Yan kasi. Pabida-bida ka. Ang problema sa'yo, hindi ka nag-iisip. Nay, ayoko mapalayas dito. Ang ganda na ng buhay ko eh. Ayoko na bumalik sa madumi, sa masikip, sa mga Oy, oy, oy. Kung baka marumi ka rin ah. Kala mo hindi ako naglilinis ng bahay. Sorry na, Nay. Pero, naiintindihan mo naman ako, di ba? Bakit pa kasi hindi gumana kay Ma'am Den yung part 2 yung psychology na yun? Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. Nay, tulungan mo ako. Please. Alam ko na. Hanapin mo kung nasaan ang mga damit ni Bianca. Tapos, isuot mo. Para kapag nakita ka ni Ma'am Dayan, maalala niya yung anak niya sa'yo. Oh, tignan na lang natin kung paalisin ka pa niya. Huwag niyo po ako sasaktan. Huwag niyo po ako sasaktan. Sumama ka sa akin! Kundi, tuturo ko sa matat mo to! Tawan niyo po! Tawan niyo po ako! Huwag ka na pumalag. Sumama ka sa akin kung ayaw mong mamatay! Tawan niyo po ako! Hindi niyo ako susama Huwag ka nang bumalag sabi! Papatayin kita! Tawan niyo! Lina, sumama ka sa akin! Tawan niyo ako! Tawan niyo ako! Tawan niyo! Sumama ka! Huwag ka na papay dito!
Sansak. Asan na pinapahanap ko siyang clone? Ito, sir, oh. Tinititigan ko pa yan, sir. Teka! Huwag ka magulo. Ano ba? Dito mo ba ako gagamitin? Manahimik ka. Ano ba? Hindi naman ito pinapahanap ko sa'yo, ah. Sir, ito yan, oh. Kamukhang kamukha, oh. Sir, ako ba pinagloloko mo? Ha? Hindi, sir. Ayusin mo trabaho mo, din tayong dalawa malalagot dito. Naintindihan mo? Yes, sir. Inayos ko na, sir. Anong problema nun? Saktan ka ba? Nasugatan ka? Hope, makinig ka sa akin. Hindi ka naligtas dito. Kailangan madala kita sa isang ligtas na lugar. Yung wala makakasakit sa'yo. Hope, delikado na ang buhay mo. Pero bakit po? Ano ba talaga nangyayari? Nasaan na yung mga magulang ko? Marami ka pang kailangan malaman tungkol sa mga magulang mo. Pero mamaya ko ikukwento sa'yo. Kailangan makalis na tayo dito. Halika na. Halika. Tuloy ka. Dating nakatira dito yung mga executives ng kumpanya. Pero ngayon wala na, kaya pwedeng-pwede na sa bisitang tulad mo. Ay, Salamat po. huwag mo na rin isipin yung pagkain at ibang gastos. Ako nang bahala doon. Salamat. Dito sa taas yung kwarto mo. Ayan. Dito ka matutulog. Pero huwag mong bubuksan tong kwarto na to. Puro kasi chemicals yan eh. Delikado. At syempre, huwag na huwag ka rin lalabas. Ayoko mapahamak ka. Sir, hindi niyo pa ho nakukwento sa akin kung ano pong nangyayari. Sino po yung mga umatake sa akin kanina? Hindi ko pa rin kilala eh. Pero posible na isa doon sa mga nagtangka sa buhay mo. Kaya kailangan mo magtago. Kailangan mo maging ligtas. Pero ano kung ginawa kong kasalanan? Bakit nila ako gustong saktan? Nang dahil sa pinagmulan mo. Anong pinagmulan? Sino po ba talaga ako? Mahirap pang ipaliwanag sa ngayon. At hindi pa rin kasi ako sigurado. Pero ang alam ko lang, nung araw na pinatay ang mami ko, yun din yung araw na nasunog yung love box na siya nagkatrabaho. At marami sa kasama niya namatay. Oh? Bukod sa pinatay ang mami ko, may nagplano rin para sunugin yung love. Pero bakit? Ang suspetsya namin, may kinalaman sa proyektong ginagawa ng mami ko. A certain experiment na hindi ko pa rin alam kung ano. Pero dahil dyan sa notebook na binigay mo sa akin, baka malaman ko yung buong katotohanan. Experiment? Ano naman kung kinalaman ko dun? Hindi ko pa masasagot sa ngayon yan, pero posible na nakatrabaho ng mami ko yung mga magulang mo. At yung taong nanakit sa'yo,
I'm sure he's after you at yung notebook na yan. Pero, paano po niya nalaman? Hindi ko talaga alam. These people are ruthless and desperate. Kaya mahalaga, naligtas ka habang inaalam ko yung laman ng notebook na yan. Oo nga pala. Meron pa ako isang natuklasan. Ano po yun? Yung araw na napulot ka ng tataytayan mo, hindi yung araw na nasunog yung lab. Kaya sigurado ako konektado ang lahat sa mga nangyayari. Kung nakita ho ako sa mismong araw ng sunog na sinasabi niyo, posibleng may buhay pa sa mga magulang ko? Dahil iniwan nila ako kasama yung notebook? Posible yan. Huwag ka magalala, gagawin ko ang lahat. Titrace ko lahat ng nakatrabaho ng mami ko. Hahanapin ko sila. At baka mamaya isa dun yung mga magulang mo na. Nakikiusap ako sa inyo, sir. Tulungan niyo ho ako. Gusto ko na hong matuklasan yung tungkol sa pagkatao ko. Gusto ko na rin makilala yung mga magulang ko. Gagawin ko ang lahat. Basta ipangako mo na susunod ka sa akin. At magtitiwala ka lang. Sige na, magpahinga ka na. May pupuntaan lang ako. Manang Flora, pansin mo natin ako. Manang Flora, baka naman pwede ako makihiram ng mga damit, oh. Wala na kasi ang mga damit na dala dito. Ginabi na ako, eh. Wala. Manang Flora naman, eh. Baka mayroong mga damit si Bianca dyan. Mga luma. Kasya naman yun sa akin, eh. Gino. Sir, medyo napalakas yung hataw nyo kanina, sir. Pasensya ka na, pero kailangan magmukhang totoo eh. Maraming salamat, sir. Dinagdagan ko pa yan. Hindi lang maayos yung trabaho mo. Ayos. Atakihin mo kunyari si Hope. Takutin mo. Pero wag na wag mong sasaktan. Maliwanag ba? Yes, sir. Ngayon, mas naniniwala na si Hope na delikado ang buhay niya. Mas magtitiwala siya sa akin. Hindi siya mawawala sa akin. Lalo lang ako naguguluhan eh. Akala ko, pag nakilala at nakausap ko na si Sir Zack, mabibigyan na ng linaw ang lahat. Ikaso, lalong dumadagdag yung mga katanungan ko eh. Oo nga. Lalong gumulo, ah. Pero sure ba talaga tayo sa lahat ng sinasabi ni Sir Zack? Eh, bakit naman siya magsisinungaling? Ewan ko. Sobrang komplikado ng sitwasyon.
May experiment pa siyang sinasabi. Tapos ano, scientist ang parents mo? Ganun ba? Parang kwento lang sa movie ah. Kaloka. Yun nga lang na natagpuan ako kasama yung notebook. Posible yung sinasabi lahat ni Sir Zack. Wala naman akong ibang choice kundi magtiwala sa kanya. Ay, naku, Bessie. Sana nga. Pero basta, mag-iingat ka pa rin palagi, ah. Oo naman. Huwag ka mag-alala. Okay naman ako. At kahit anong mangyari, tawagan mo ko. Salamat, Bes, ha. Balitaan na lang kita. Pero huwag mo bubuksan tong kwarto na to. Puro kasi chemicals yan eh. Delikado. Yes, exactly. Sure, we can do that. Okay. All right, thank you. Bye. Kara, look. I'm sorry. Alam ko ilang araw na nakalipas. But I feel guilty for getting mad at something that has happened years ago. I'm sorry kung nasaktan kita. I'm sorry kung nataasan kita ng boses. Nadala lang ako ng emosyon ko. Alam ko dapat nag-move on na tayo. Kaya kung ano man yung nagawa mo kay Bianca noon. Wala akong ginagawa kay Bianca. Kara, I forgive you. Kung ano man yung nangyari sa inyo ni Bianca dun sa woods, sa cliff, kakalimutan ko na. Talaga? Tapos na yun. Ang importante yung ngayon. Dahil meron ng bagong magsisimula. What are you talking about? Anong bagong magsisimula? I mean tayo. Can we start all over again? I have to go. Ma'am Dian, may aaminin po sana ako sa inyo. Hindi po ako si Hope. Ako po si... Ako po si Bianca. Ang anak niyong matagal niyo nang gusto makasama.
Yes. Okay. Okay, Mr. Tan. Paki-email na lang yung secretary ko para sa proposal. Okay. Sige, babalikan na lang namin kayo. Okay, bye. Ma'am? Ma'am din, alis na po ako. Ma'am, sorry. Humingi lang ho kay Manang ng damit kagabi. Ito lang po yung kasya sa akin. Sister, hindi ko po yan pinilit. Gusto ko po talaga maging part ng ginagawa ni Mommy. Masarap po kasi sa feeling nakakatulong sa kapwa kahit na sa maliit na bagay. Naku, Iha, kay maliit o malaking bagay, kapag ginagawa mo para sa Diyos, iyon ay pinasasalamatan ng ating Panginoon. Pero maliit na bagay lang po yan kumpara naman sa mga blessings po na natatanggap po namin. Sa bagay. At habang buhay po ako magpapasalamat sa Kanya sa napakagandang biyaya na pinagkaloob niya po sa akin. Thank you, Mommy. Sige po, Ma'am. Alis na po ako. Sandali. Pwede bang wag ka na lang umalis? Dito ka na lang. Po? I'm sorry if I made you feel na gusto ko na kayo mawala dito. Pero ang totoo niyan, kapag umalis ka, sobra ako malulungkot. Huwag mo nang intindihin yung tatay mo. Ako nang bahala sa kanya. Sa gamot niya, sa maintenance niya, sa pamilya mo. Huwag ka lang umalis, please. Talaga po, Ma'am. Naku. Salamat po. Hindi po kita iiwan. Promise. Hindi po ako aalis. Salamat. Hello, Tay. Kumusta ka na, anak? Kayo ho ang kamusta? Mabuti naman ako. Yung mga gamot niyo ho na iinom niyo ho ba sa tamang oras? Nakakain ho ba kayo ng tama? Oo naman, nagpapalakas ako. Para kahit papano matulungan naman kitang hanapin yung mga magulang mo. Ikaw, kumusta ka na? Saan ka na ngayon umuwi, anak? Okay naman ako, Tay. Unti-unti ko na nga pong nalalaman yung mga bagay tungkol sa mga magulang ko eh. Pakiramdam ko, malapit ko na talaga silang makita. Mabuti naman. Sana anak, magkita tayo bago mo makita ang mga tunay mong magulang. Gusto ko kayong makita nga kumpleto. Ako, Tay. Kapag maayos na po ang lahat, magkikita-kita rin mo tayo. Pero hindi nga lang ngayon. Basta hihintayin ko yan, ha? Anak, pag may kailangan ka, nandito lang ako, ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin ako kayo, Tay.
Paano nangyari to? Bakit kamukha mo si Bianca? At bakit nasa iyo ang notebook ni Dr. Sebastian? Could it be? Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na buhay na ulit si Winky. Posible pala talaga yung cloning. Hindi rin ako makapaniwala. Kamukha talaga niya si Winky. Kamukha niya yung clone na to. Okay. She'll be okay. Kailangan lang niya papahinga. Are you sure, po? Yes. It's precisely why we keep him here dahil hindi pa stabilized ang kalagayan niya. Na-deposit ko na yung iniram ko with interest as promised. Wow, thank you, Kuya. So, I assume nahanap na yung clone. Unfortunately, we're still looking. Oh. Pero malakas naman ang kutob ko that she's just out there somewhere. Oras na mahanap ko siya, uumpisan ko kagad yung experiments. Doon magsasayang ng oras. It doesn't matter if you're a clone of Bianca. I don't care. Ang mahalaga, nandito ka na. Bumalik ka para mapasaya ako. Para maging akin ka na ulit. Zach? Misty, You look uneasy. Okay ka lang? yes. Nabasa ko na pala yung report na pinadala mo. At hindi naman ako magtataka na tumaas yung sales natin. Congratulations. Salamat to. Pero Miss D, may gusto sana ako itanong sa inyo. Bigla ako kasing naalala si Mami, si Dr. Sebastian. I remembered they were working on something important. Naalala niyo pa ba yun? Meron bang nabanggit sa inyo si Dr. Sebastian about a certain project na ginagawa nila noon bago nasunog yung lab? Wala namang nababanggit sa akin. Bakit mo natanong? Wala naman. Baka lang makatulong dun sa investigation. Pinabuksan kasi ulit yung kaso ni Mami. Melinda? Melinda! Christian! Christian! Ako mawawala. Pero ang anak natin, hindi. Hanapin mo siya. Tama ka, Zach. Marami pang tanong ang walang kasagutan tungkol sa pagkamatay nila. Hopefully this time, malaman na natin yung buong katotohanan. Bakit? Ano yung kaibahan ng investigasyon noon sa gagawin mo ngayon? Meron ka bang nakuha bagong ebidensya? Ayokong umasa kayo, Miss Lee. Pero gagawin ko ang lahat para malaman yung totoong nangyari kina Mami at Dr. Sebastian. Hope?
Mukhang kamukha mo talaga si Bianca. Everything about you is perfect. Kung isa ka mang clone, I am happy. Tagumpay si Dr. Sebastian. Napunan mo yung malaking butas sa puso ko. May purpose. Dude, hinahinay lang. Pang-ani mo na yan, oh. Uy, chill lang. Dahan-dahan lang, men. Hanggang ngayon ba naman? Hindi ka pa rin nakaka-move on kay Hope? Kalimutan mo na kasi si Hope. Hey. Nandito ba naman sinusundan mo ako? Huwag kang assuming. Chill ka lang, okay? I'm just here to drink, party, and have fun. Also, I'm with my friends. Meron kaming table dun sa labas, so sure ako na mag-e-enjoy talaga kami. Unlike you. Go lang, Ralph. Uminom ka lang ng uminom. At saka, tanggapin mo na kasi na kaya umiiwas si Hope sa'yo dahil hindi ka talaga niya gusto. And never magiging kayo. Okay? Cute mo? Honey, let's go. Bro, ayos ka lang? Sir Zach?